Magkasangga noon, mortal na magkaaway ngayon. Ganyan po sina Senador Juan Ponce Enrile at Senadora Miriam Defensor Santiago. Gaano nga ba kalalim ang ugat ng kanilang hidwaang humantong sa batuhan ng matitinding akusasyon? Nakatutok si Chino Gaston. Si Senador Juan Ponce Enrile ang tumayong ninong ni Senador Miriam Defensor Santiago nang ikasal ito noong 1971. Noon kasi nagtrabaho si Santiago para kay Enrile sa Department of Justice. Nagkasama rin sila sa mga nakaraang kampanya sa eleksyon. What is the fact in issue? I think this is the heart of the question. At nasa isang bakod nang suportahan si dating Pangulong Joseph Estrada sa impeachment trial noong taong 2000. Pero noong June 2011, sa magarbong 40th wedding anniversary ni Santiago at ng kanyang mister, How are you today, ma'am? I feel very sexy. I'm very, very glad. It shows you the discipline that has informed the lives of my visitors. They are all accomplished men and women. At sa dami ng mga bigating personalidad na dumalo, wala ang ninong sa kasal na mag-asawang Santiago na si Senador Juan Ponce Enrile. Disyembre ng nakaraang taon, nakita na ng publiko ang lamat sa relasyong Enrile at Santiago sa kanilang sagutan sa plenaryo dahil sa Reproductive Health Bill. Co-sponsor ng RH Bill si Santiago, habang kritiko naman ng panukala si Enrile. Noon sinabi ni Santiago na matagal na silang hindi nagpapansinan ni Enrile at ang kanilang turingan. We have an ice-cold relationship. Lalong naging personal ang away matapos ibalik ni Enrile kay Santiago ang Christmas gift nito ng mga biskit mula sa Iloilo City. I was shocked right out of my skin because in the Philippines, it's like, throwing your glove and slapping somebody's face with it. She said that her relationship with me is ice cold. So, second, that she took me only as a ninong, as a matter of status and not as a matter of friendship. So I said to myself, maybe she does not really like me as a person. So why should I impose myself upon her? Ayon kay Enrile, nag-ugat daw ang galit sa kanya ng senadora noong pampanahon ng administrasyon ni Cory Aquino nang tutulan niya ang kumpirmasyon ni Santiago bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Pero ang sabi ngayon ni Santiago, nagsimula raw ang galit sa kanya ni Enrile noong 1985 nang siya ay Quezon City RTC judge pa at si Enrile ay defense secretary. Nagdesisyon daw noon si Santiago na hindi otomatikong nakakansela ng martial law ang right to bail sa isang kaso ng mga estudyanteng ipinaaresto ni Enrile matapos nilang mag-rally. Hindi ito sinunod ng militar hanggang sa katigan ng Supreme Court si Santiago. Lalo pang umigting ang away ng dalawa nang lumabas ang balitang namigay si Enrile umano ng cash gift na tig 2.2 milyon pesos sa mga kapwa senador, maliban lang kina Santiago, Senador Antonio Trillanes at magkapatid na Cayetano. Nagpatuloy ang palitan ng maanghang na salita ng dalawa sa pagpasok ng taong 2013. Dahil nga dito ay na mild stroke pa si Santiago na ikinalungkot naman daw ni Enrile. Pero tila naging mas palaban pa si Santiago at sunod-sunod ang mga birada kay Enrile. Ang pinakahuli, si Enrile raw ang mastermind ng 10 billion peso pork barrel scam. Sa tingin mo, sino most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. O hindi mo alam? Ako alam ko eh. Dahil napakalawak ng sakop niya. Parang empire niya eh. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Lahat ng paratang ni Santiago itinanggi ni Enrile. Sa kanyang privilege speech nitong nakaraang linggo, isa-isa niyang pinabulaanan ang aligasyon sa kanya ni Santiago. This is an outright lie and this is just another of those baseless fabrication against me from your depraved mind. Sabay ungkat naman ng mga banat kay Miriam. Sinabi ng senadora sa Blue Ribbon hearing na ako daw ay may asim pa, masakit mang banggitin. Hindi po ako naaasiman sa kanya. Hindi masabi kung kailan at paano o kung matatapos pa ba ang palitan ng akusasyon ng dalawang senador. Kaya nag-aalala ang ilan nilang kasamahan dahil nakakaapekto na raw ang bangayang Enrile at Santiago sa kanilang institusyon. Lalo pat sa ilang pagkakataon, nakarating na ito sa pulpito ng Senado. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Nagpadala naman ang text message sa GMA News kanina lamang po si dating Senador Panfilo Lacson. Anya, abala siya sa pag-organize kaugnay sa kanyang tungkulin sa pagiging rehabilitation czar.
hindi raw niya pag-aaksayahan ng panahon ang mga paratang ni Senadora Miriam Defensor Santiago.